Nasabi at akin na idalangin, dinadaan tayo ng Diyos sa isang tunnel. Hindi ito isang libingan. It is not a grave kung saan tayo malilibing. It is a tunnel na kailangan natin daanan, at sa dulo noon, we'll see the light at the end of the tunnel. Sa dulo po ng bawat tunnel, kung niyo pong alam kung anong kahulugan ng tunnel, yan po ang dinadaan ng mga sasakyan, pumapasok sa loob ng mga bundok na kanilang hinukay para sila makalabas sa isang dako ng bundok o bukasan. Yan ang po ang ating dinadaanan. It is a tunnel. It is not a grave kung saan ililibing kayo ng Diyos. Ang kanyang ililibing yung mga kahinaan natin. Ang kanyang ililibing yung mga bagay yung kanyang inaalis sa ating mga puso. Ang kanyang ililibing yung mga bagay na ayaw niya makita sa ating mga puso. Iyon ang pailibing ninyo, at kailanman huwag niyo nang ukayin. At kayo magpatuloy sa buhay na ito. Sapagkat kanyang ipinangako, kailanman hindi tayo iiwanan o pababayaan. Ang kanyang kalakasan ay sapat at biyaya. Ang biyaya niya, ito ang kakayahan na kanyang ipinagkakatiwala at pagkakalob sa atin sa oras ng mga pagsubok at sa mga oras na ating kailangan para ating maisagawa ang kanyang pinag-uutos sa ating mga buhay. Yan ang kanyang biyaya. Enablement. So sa umaga ito mga kaibigan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pumalpak tayo, nagkasala tayo, nadapa tayo, tumayo tayo, at magpahugas tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Lumakad sa kabanal katuwiran muli sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kainin natin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Yan ang ating sustenance. Yan ang nagpapalakas sa atin. Ang ibig sabihin, kainin natin kanyang salita, magpahugas ng dugo, at sa bawat desisyon ng ating mga buhay, mayroong puwang ang Diyos sa ating mga desisyon at ating mga buhay. Siya nag-aari, tayo nagpapasakop, at tayo ay magpatuloy sa mga bagay na kanyang pinagagawa sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo. Kahit na ang inyong kabila, sa kanan at kaliwa ay bumabagsak. Ang mga kanan nyo at kaliwa, mga bagay kaguluhan at kadiliman, magpatuloy kayo sa liwanag kahit na paandap-andap, inyong pagpatuloy na tignan ang buhay at ang liwanag na yan. At sinasabi na kanyang salita, ang ilaw na andap-andap ay hindi niya papatayin. Ang tamboy marupok ay hindi niya babaliin. Yan ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kaibigan, kayo ang tinutukoy ng Diyos. Mahalaga kayo sa kanyang harapan. Kaya sinasabi niya, kahit ang bilang ng inyong buhok ay alam niya, ano pa kaya ang mga bagay na nasa inyong puso at mga buhay na kayo tinubos ng kanyang sariling dugo at sa pamagitan ng kanyang buhay ng kanyang anak. Mahalaga kayo sa harapan ng ating Diyos. Kaya mga bagay na ito kanya sinasabi sa atin. Mga bagay na pilit na kanyang inaabot sa mamagitan ng kanyang mga salita. Itinuturo mga pagtutuwid, gaya ng ating pinag-aaralan. Ni-expose ang laman ng ating mga puso para tayo malagay sa kanyang kapahingahan at makapasok dito. Maraming mga bagay na sa dating mga harapan at mga dadaanan, mga pagsubok at mga hurdles na dapat nating lundagan. Gayunpaman mga kaibigan at mga magulang, magpatuloy kayo. Tayo nasa isang takbuhan ng buhay. Kaya ang aking dalangin sa bawat akbang, maging mabagal o mabilis, ang mahalaga, ang kalakasan ng Panginoon ang ginagamit, hindi ang kalakasan at karunungan na pinipilit natin gamitin para ang mga tao ay makamtan natin at mga bagay na natin ninanais sa buhay nito. Hanggang ating mga panalangin ay puno ng buhay ng ating mga sarili, hindi ito tatagos at pakikinggan ng ating Panginoon. Hayaan ninyo ang inyong mga panalangin ay mamatay sa mga bagay ng mga self-interest at mga bagay na hindi magdudulot ng buhay. Sa inyong mga, minsan ang ating mga panalangin ay puno ng laman, makasarili. Kaya hindi ito nakakabot, ay hindi ito may sagot ng Panginoon. Kaya gayunpaman, ganito ang nagiging kalagayan ng ating mga buhay. Magpatuloy kayo sa Diyos. Yan ay tutuwid ng Diyos. Babaguhin niya ang mga pagnas at mga motibo ng ating mga buhay at ng ating mga panalangin. Kaya, sana aking dalangin, kayo po nag-a-attend dito, magpatuloy kayo. You have to endure. Magbata sa mga bagay na pinadadama at pinararanas ng Diyos sa inyong mga buhay. Kaya ay ko pong magkulang sa inyo. Itong inilalagay ng Diyos sa aking puso. Ngayong umaga, magpatuloy kayo. Kaya huwag kayong magsisihan, huwag kayong magturuan, mag-asawa, mga anak. Huwag niyong tignan ang mga kagamitan na ginagamit ng Diyos para mahubog tayo
sa larawan ng ating Panginoon at maging bayan ng kanyang nais. Itong isang leksyon na napakahirap na matutunan, na huwag tayong tumingin sa mga kagamitan na ginagamit ng Diyos. Subalit ang aking dalangin, tayo matuto, sapagkat dito maraming bumabagsak. Sa loob ng tahanan mga mag-asawa, malimit hindi nakakaunawan. Subat ang aking dalangin, hindi sana sa pamagitan ng karalatan, hindi sana sa pamagitan ng mga pasanin, hindi sana sa pamagitan ng mga problema ang pagpapalayo sa inyo sa bawat isa, at lalo na sa ating pag-ibig at ating relasyon sa Diyos. Tayo magkakasala, tayo madadapa. Subat ang aking dalangin, sana mga bagay nito ang siya makakatulong sa atin, na ating makilala at ating malantad ang nilalantad ng Diyos sa ating mga buhay. At tayo magbago at magkaroon ng pagsisisi sa ating mga puso na kagad na ipinakita ng Diyos ang mga bagay na nasa ating mga puso. Ang nais ng Diyos kagad ang pagsisisi. Lumakad tayo sa isang bukas na kaisipan at sabihin natin kapag nilantad ng Diyos ang mga bagay na nasa inyong puso at kaisipan, imagination at naman, Lord, I repent of all of these things. Nagsisisi ako, Panginoon, and I give to you everything. Ito nais ng Diyos ngayong maga para tayo makapagpatuloy na may kapayapaan at may kalakasan na ating matatanggap na mula sa Kanya. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodo, Kapitulo 10. Ating basahin ang unang mga talata. This is a series na ating pong pinag-aaralan. Our topic na ating pinag-aaralan, a hard-heartedness. Okay, ito po ang ating topic, a hard-heartedness. Ang pusong matigas. Exodo, Kapitulo 10, mga talatang 1 hanggang 3. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa Paraon, pinagmatigas ko siya at ang kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at mga po kung paano ko pinaglaruan ang mga Ehipsyo, at sa gayon malalaman ninyong lahat ng ako si Yahweh. Pumunta sa Paraon sina Moises at si Aaron at sinabi, ito ang pinasasabi ni Yahweh, hanggang kailan ka pa magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kaya ito po ang ating paksa, okay? Ang pusong matigas. Sa ating pong napag-usapan noong nakaraan na linggo, ang mga taong mayroong mga matitigas na puso, ang kaagad na po pumapasok sa ating kaisipan, ang taong mayroong mga matitigas na puso ay ang mga taong nasa kalsada, ang mga taong di makadiyos, ang mga komunista, ang mga ateista, ang mga bakla and mga lesbians, and so on and so forth. Subalit, ating pong ipinahayag at nagulat ang marami, ang mga taong mayroong mga matitigas na puso o pinakamatigas na puso ay mga taong nasa loob ng tahanan ng Diyos. Those who have the hardest heart are not in the streets, but those who are in the house of God, sa kanyang iglesia, sapagkat sa loob ng kanyang tahanan, nandoon ipinangangaral ang salita ng Diyos. Nandoon ipinangangaral ang salita na kinasiya ng Espiritu, at ang mga taong nakikinig sa loob ng iglesia, sa kabila ng ganitong pangangaral ng salita ng Diyos, ay hindi nagbabago. Ating masasabi, ito ang mga taong mayroong matitigas na puso. Ang mga komunista, ang mga ateista, gaya ng ating napag-aralan, hindi sila mayroong matitigas na puso sapagkat wala sila sa liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Subalit kapag sila nakadinig, ang kanilang mga puso ay pwedeng gamutin. They are curable. Subalit ang mga taong namanhid na sa salita ng Panginoon, ito mga taong mayroong matitigas sa puso. Kaya, ang ginawa po ng Diyos sa atin, tayo po kanya sinukat. Kung ang pagkakaroon ng matigas na puso ay nasa loob ng tahanan ng Diyos, maging workers, maging anong katatayuan natin sa loob ng iglesia,
Tayo po'y sinukat ng Diyos sa pamagitan ng kanyang patulo, a plumb line. He measures us by His Word. Para ating makita, baka tayo nandoon na sa mga unang mga hakbang patungo sa pagkakaroon ng matigas na puso. For example, gaya ng ating napag-aralan, baka ito ng unang hakbang na tayo nandoon na sa ganitong kalagayan. We have been many times in this pulpit, okay? We have been many times warned in this pulpit about the danger of neglecting daily prayer and Bible reading. Paulit-ulit, tayo binabalaan sa pulpitong ito ang panganib sa pagpapakabaya sa araw-araw na panalangin at pagbabasa ng kanyang mga salita. Ito'y mahalaga dapat ang kanyang salitang ito ay nagiging karne at pagkain ng ating kaluluwa. Dapat, gaya na nasabi, hard times are coming. Mga mahirap na mga panahon ang dumarating. At you cannot make it unless you daily study and this word become meat to you. Hanggang salitang ito hindi nagiging karne sa iyo, you cannot make it. Hindi ka makakatagal sa mga panahon na darating. Ito yan natin napapansin, gaya na aking nasabi, this is the year of distress. Pagpasok pa lamang ng buwan na ito o ng mga buwan ng taon na ito, ating nadama at naranasan ang mga bagay nito sa ating mga buhay. So sana po, kung kayo gumugugol ng napakaraming oras sa harapan ng television, sana, kahit 5 minuto lamang aking napapansin, hindi nyo pwedeng gugulat, buksan ang inyong mga Bible at pag-aralan at palakasin at i-build up, i-edify yung sarili sa pamagitan ng kanyang salita. You cannot make it in the coming days kung hindi po natin ginagawa ang mga bagay nito. Noon po nakaroon tayo ng mga Bible studies o mga scriptures natin binabasa. Sana po maging habit natin ito. Kung paano ang inyong altar, sana po huwag napalitan ang ating mga altar sa ating tahanan ng ating mga television. Kasi ang altar ng maraming Kristiyano ngayon ang kalang television. Ang kalang idol ay ang karasan sa loob ng television. Tandaan po ninyo, ang mga idols na ito, ang gaya ng karasan, gaya ng alcohol, gaya ng pagninigarilyo, gaya ng mga bagay nakikita natin, these are spirits, these are gods in the spiritual realm. Ito po yung mga Diyos sa spiritual na kaharian. Yan po yung pinanonood sa loob ng television. Yun yung sinasamba. Minsan tayo pumupunta pa sa ating mga idol ay nakapalopo sa mga bangko natin. At pupunta tayo doon at doon tayo yumuyuko sa kanila. Tayo naabag sa mga India, sa mga taga-India. Napakarami nilang Diyos, may 3 milyon. Meron sa kalsada, meron sa ilog, at saan meron silang mga Diyos-Diyosan. At tayo rin napakarami natin mga Diyos-Diyosan. Pinanonood natin sa TV, sa altar natin, at nandoon ang ating mga Diyos-Diyosan. These are spirits. These are gods. Sa impapawid, kumikilos sa isipan ng mga tao. Kaya sana punuin natin ang ating kaisipan at damdamin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Let us put out the plumb line again. Okay? Ilagay pa natin ang patulong ng Diyos sa ating mga buhay. Now, para tayo tignan kung medyo taglit pa ang ating buhay sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Pahintulutan natin siya na sukatan pa tayo sa pamagitan ng kanyang salita. How many times have you been warned the awful consequences of hearing and telling gossips? Isa pang plumb line ito. How many times, ilang beses pa tayo na tayo binilan ang kakilakilabot na resulta ng pakikinig at pagsasabi ng mga chismis. Mga simple mga bagay. Ilan namang kasulatan ang iyong nadinig patungkol sa makapangyarihan ng pababala para bagang mismo ang Banal Espiritu Santo na mismo ang nagsasalita sa isang tinig. Nagsasalita ng mga pababala, mga kasulatan ng mga kasulatan kung paano ang Diyos ang kanya sumpay dating sa mga nagsasalita ng masama sa kanilang kapwa na mahilig na magchismis. Hear it and tell it. How many times have you been warned? Ilang beses na tayo binala ng Diyos.
ang aking sanang inaasahan na tayong lahat ay malinis ng umaga. Subalit, I'm putting you to measure. Sinusukot ko kayo, the plumb line. You have been warned and warned. At hanggang ngayon, hindi pa natin nakukuha ang Bibliang ito. Pero alam po ninyo, hindi po rin pwede nating mabasa sa aklat ng mga kawikaan, the book of Proverbs, na walang maghaharing takot sa ating mga puso. Sa ating mga puso, kapag tayo tunay na lalaki at babae ng Diyos, kung binabasa natin kawikaan, maghaharing takot. Lalo na patungkol sa mga bagay nito na pinag-uusapan natin. How can anybody gossip? Then you sit and talk against your own brothers. You talk against your own sisters. Paano po tayo maupo sa loob ng tahanan ng Diyos? Pa tayo magsasalita ng laban sa ating kapwa? And God says, I'll judge you. I'll cut you off. I will destroy you. And this past week, sa nakaraan na linggo, did you hear and tell against your brother? Did you hear and tell something against your pastors? What do you do? Meron ba kayong nadinig? Meron ba kayong sinabi laban sa inyong mga pastor? Ano ba ang inyong ginawa? Sinasabi mo, I just want information. Gusto ko lang magkaroon ng informasyon. Gusto kong mangalam. Alam niyo po, it's not a matter of knowing, but because there's something in your heart. Hindi po isang bagay na gusto mo lang makalam, kundi meron po isang bagay na nasa inyong puso. Listen, nung po kami bago ilang buwan pa lamang o ilang linggo dito sa ating pagdating namin mula sa Amerika, isang kapatid natin, isang pastor nagsabi sa akin na ganito. At ito po ay tinimbang ko. Sinabi niya, merong mga grupo na mga tao, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, at sinabi nila, isa-isay nila ang lahat ng nag-a-attend dyan at kanilang kukunin. At alisin sa inyong church. Sinabi ko naman sa aking sarili, hindi ko naman church ito sa Panginoon. Pero ito ang kanilang plano. Ito ang kanilang balak gawin. Isa-isay nila ang lahat nag-a-attend dito. At ito nga nakita, kanilang mga subtle na mga pagkilos, mga devices na kanilang ginagawa. Listen, baka kayo biktima na. Ang kanilang gagawin, kung nabalitaan kayo merong sakit, may sakit kayo, o may pangangailangan, kapag ito kanilang nabalitaan, pupunta sila, tutulong sila hanggang pwede. Nandoon sila, bibigay ang mga pangailangan ninyo. Tutulungan kayo, ipagdidrive kayo. Kapag nakakuha na kayo, nakapasok na kayo sa kanila, unti-unti madidinig nyo na ang chismis laban kay Pastor at kay Sister Karina at mga pastor dito sa loob ng church. Nasa inyo mga kaibigan, ang aking dalangin, huwag tayong masilo sa maganitong pamamaraan ng ating kaaway. Kaya, alam niyo po ang aking pinipilit na gawin, kayong malayo sa isang pusong matigas. Nandiyan ba kayo? Malayo kayo sa isang pusong matigas. Do you still gossip about all the teachings, the preaching, the word na ipinapangaral dito? Do you still indulge in that? Patuloy ba tayo nagpapakasasa sa mga bagay na ito? Tulungan tayo sana ng Diyos na huwag natin gawin at mapuna ang salita ng Diyos sa loob ng tahanan ito. Ito po ang isang takbuhan na napakabilis patungo sa pagkakaroon ng matigas na puso. Now, let us put the plumb line a little bit deeper. Okay? Ilagay pa natin ang patulong ng Diyos na mas malalim pang konti sa ating mga buhay. What about the warning? The many warning about the hidden and secret sin. Mga babala sa atin ng Diyos patungkol sa mga natatago at mga sikretong kasalanan. Sa iglesyang ito at kayo'y saksi, we have taken a stronger stand from this pulpit. We have named sin. We have named it by its name. Hindi ba? Tayo ay tumayo na matatag at malakas sa iglesyang ito. Sa kalikuran ng pulping ito ating ipinangaral kung ano ang kasalanan. Pinangalan natin ang kasalanan sa kanyang pangalan. Tinawag natin kasalanan sa kanyang kasalanan. We talk about homosexuality, lesbianism. We talk about adultery, fornication. Pinag-usapan natin dito sa likuran ng pulpitong ito. At patungkol sa pangangalunya, sa pakikiyapid. We talk about all this, like ang pagdroga, ang paglalasing, ang paninigarilyo. Not only that, the secret sin of pride, ang sikretong kasalanan ng kapalaluan, indulgence of the flesh, pinag-usapan natin yan. Ang nagpapakasasa sa hilig ng laman na ito, and all the foolishness that the enemy will bring against us. Lahat ng mga kalokohan na pwedeng
ipaglaban at ilagay ng kaway sa ating mga buhay? Ano naman yung mga bagay na pumapaligid at dumaduksang mga kasalanan sa ating mga buhay? Mga bagay na pinakikitungan ng Diyos sa ating mga puso. Ano kaya ang ating ginagawa, mga kaibigan? And finally, I cannot help it, brethren. We have not only preached against sin, we have preached about the resurrection, the second coming, the judgment, the salvation. Ipinangaral natin mga bagay nito, ang muling pagkabuhay, ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon, ang paghahatol, ang kaligtasan. We have talked about the new covenant. Pinag-usapan natin ang bagong kasunduan na ang Diyos ay Kanya binigay sa atin, kung saan kinuha niya ang kanyang responsibilidad at kanyang ilalagay ang kanyang kalooban at bibigyan tayo ng kalooban sa ating mga puso na makagawa ng matuwid. Ito ang bagong kasunduan. It will take all the responsibility if you just want it. Kukunin niya lahat ng responsibilidad kung ating lang gugustuhin. If you just hate your sin, kung ating kasuskulaman ang ating mga kasalanan. We stood in this pulpit. Tumayo tayo sa pulpit ng ito. We talk about sanctification. Pagpapakabanal. We talk about mortification. We talk about the 3 deaths and 3 resurrection. At 3 kamatayan at 3 muling pagkabuhay. I look to all our notes. We preach the full gospel. Ipinangaral natin ang buong ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang ating ginawa. Ito rin sinasabi ng isang pastor na akin na dinig at binasa. Ipinangaral ko ang lahat ng ito. Ipinayag ko ito, sabi ng isang pastor. And yet, I hear, sabi niya, a young man had a girl pregnant, active in the church. Sana wag ito mangyari sa loob ng ating iglesia. Nadinig ko ang isang lalaki, na binuntis niya ang isang dalaga sa loob ng iglesia. Active sila sa loob ng iglesia. At sabi pa ng pastor, nandito ba sa loob ng tahanan ng Diyos? Naupo dito, nadinig ako 5 taon na nangangaral. Pero nagpapatuloy pa sa pangangalunya, nagpapatuloy pa sa paglalasing, nagpapatuloy pa sa paninigarilyo. Sabi niya, meron bang nagtrabaho sa aming iglesia at nadinig ko siya, nagmumura, taking God's name, Christ's name in vain, sabi niya, after hearing me preach, after 5 years. Ginagamit ang pangalan ni Kristo sa walang kabuluhan. Yung pong sa matigas sa puso. Nandiyan ba kayo? Yung pong sa matigas sa puso. Sino pa maglalakas loob lang mo po sa pagtutuwid ng Diyos time and time again at hindi sila nahatulan at hindi sila nako-convict sa kanilang ginagawa? Do you know it's possible to love the preaching and approve of it, congratulate the pastor, pero ang mangyayari lalo ka lumalago at hindi na pwedeng gamutin ang pagtitigas ng iyong puso, even though loving it and hear the gospel. Gusto mo madinig mo, pero ang iyong puso ay lalong tumitigas. Iyon po ang nangyari sa panahon po ni Ezekiel. Kaya buksan po natin ang Biblia natin sa Ezekiel. Tignan po natin. Ito po ang naging karanasan ng propetang ito. Kapitulo 33. Mga talatang 30 hanggang 33. Tignan po ninyo. Makinig po kayo. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, nagsama-sama ang iyong mga kababayan at pinag-uusapan ka sa mga baybay, pader at mga pintuan. Sinasabi nila sa isa't isa, halika kayo at tignan natin kung ano ang pinasasabi ni Yahweh. Sama-sama nga silang pumupunta sa iyo upang pakinggan. Kaunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Ang makakatulad mo para sa kanila ay isang mahusay na mga awit at batingang manunugtog. Makikinig sila sa iyo, ngunit di naman isasagawa ang kanilang maririnig. Kapag nangyari na ang sinasabi mo, pakatiyak namang mangyayari, maalala nilang may propetang nagpunta dito sa kanila. Kaya sinasabi rin sa Hebreo Kapitulo 3, hanggang nadidinig natin ang tinig ng Diyos, huwag natin patigasin ang ating mga puso. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Ang buong Hebreo po, sinasabi, if you hear His voice, don't harden. Huwag mong patigasin. You see,
the hardness has to do with the hearing of the voice. Ang pagkakaroon po ng matigas na puso ay may kinalalaman sa pakikinig ng tinig ng Diyos. Kanya pong ipinantay ang kanilang pagiging matigas bilang resulta ng hindi nila pakikinig kahit na ang laman ng kanilang mga puso. Meron pong pilosopiya ang isang tao, ganito kanya sinabi sa kanyang anak na pastor, make them glad or make them mad or glad, but nothing in between, sabi niya. Ito pong pilosopiya ng isang pastor, sinabi niya sa kanyang anak na saring pastor, make them mad or glad, but nothing in between. Gawin mo sila magalit sila sa iyo o magalak sila sa iyo, pero sabi niya, wala sa gitna. Ano pong ibig sabihin nito? Alam ba natin anong ibig sabihin? Sabi niya, rather than somebody get mad at you, okay, kahit na mga tao magalit sa iyo, sabi niya, pero nadinig nila at sumunod sa iyo o sumunod sila, kesa naman, sabi niya, okay, nasayaan nga sila, pinakinggan ka nila, binoto ka nila, pero feedback. Hindi naman sumunod sa salita ng Panginoon. Iyon pong ibig sabihin nito. Alam ko po ngayong umaga ay magiging tahimik. Napakatahimik. Pero hindi ko po iniisip na magiging ganito katahimik kayo. Nandiyan po kayo. Okay. Pero I ponder this question po na aking pong tinago sa aking puso at pinaglilay-layan ang katanungan nito. Bakit po na aking iniisip ilang mga tao nag-attend church, kind-hearted, sacrificial? Okay? I ponder the question, I will say, Lord, people can hear and hear. Ang mga tao ay nakakadinig, and not be changed. At hindi sila nagbabago. They're not affected by it. Hindi po sila na-apektuhan sa mga bagay nito. Until finally po, they just come, pumunta dito sa oras ng pagsamba, nagiging bahagi sa pagsamba at pagpupuri, nagiging bahagi ng katawan, and not be changed. At hindi nagbabago. Nagpapakasasa pa sa kanilang kasalanan. Nagchichismis. Still doing their things na ayaw ng Diyos at gusto ng Diyos na maalis sa kanilang mga puso. They are not really growing. Their lives are not being changed. Ang kanilang buhay ay hindi nagbabago. Alam po ninyo, kaya nga ng aking nabasa at nasabi sa inyo sa nakaraan, minsan po ito ay may kinalalaman doon pa sa pasimula, okay? Pasimula ng ating pagsampalataya. May kinalalaman ito. Sa kabila ng mga bagay katangi nila, wala pa rin pagbabago. They are not being affected by it. They are not growing. At aking napansin, may kinalalaman ito sa una lang ng pagsampalataya. Meron pong conversion. There's a conversion that leads to healing, and there's a conversion that leads to hardness. Ito pong ating napapansin. Meron pang pag-converte na aakain tayo na tayo ay gumaling at tungo kay Kristo. Meron naman po sa ating pagiging konberte, ito ay maghahatid sa atin sa lalong tayong titigas sa ating mga puso. So you can be converted to hardness, or you can be converted unto Christ. Pwede tayong makakonverte kay Kristo para tayo gumaling, mapalaya sa lahat ng ating kasalanan at lahat ng nakapaloob po dito. So in Isaiah chapter 6, listen, in Isaiah chapter 6, dito po ating mapapansin, sinugo po ng Diyos si Propeta Isaiah sa mga taong tumatawag sa masama na mabuti at sa mga taong tumatawag na mabuti na masama. Tingnan po ninyo. They are calling evil good and good evil. See, dito mapapansin po natin mga tao dito, ayaw po nilang isuko ang kanilang partikular na kasalanan. Meron pong mga bagay na kumuha sa kanilang puso at inangkin sila. Andiyan ba kayo? Ito pong kalagayan ng mga tao sa panahon ni Isaiah dito, sa Isaiah chapter 6. There was something that taken their heart and possessed it.
Ganito rin tayo minsan. You've got something that possess you and you don't want to let it go. Mayroong mga bagay, ano man ito, na ikaw inangkin at ayaw mong bitawan. So, ang mangyayari, hindi ka makadinig. Hindi mo madinig ang salita ng Diyos. And these people, Isaiah was sent by God Himself. At sa mga taong ito, ang Diyos mismo ang sinagsugo. He says, go now. Tignan po natin ito sa Isaiah chapter 6. Sa Isaiah chapter 6, ito po yung sinasaad. Ako ang nagsugo ninyo, sinabi niya, umayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tignan po, etong naging kalagayan ng mga tao dito. They shall hear indeed, but they will not understand. Makinig kayo man ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Papupurulin mo ang kanilang isip. Bulagin mo sila para hindi makakita. Gawin mo silang bingi para hindi makarinig o makaunawa. Pero tignan niyo po, baka sila'y magbalik loob at magsigaling. Meron pa rin pasubaling Diyos sa kabila nito. Baka sabi niya, sila ay makinig. Okay? At sila'y gumaling. Nandiyan ba kayo? Sa kabila yung sinusugo ng Diyos ang propetang ito. Sila'y makakinig pero hindi po sila makakaunawa. Pero nagbabaka sakali ang Diyos. So, yun po sana ang ating dalangin na isang konbersyon patungo sa kagalingan. That means po kung tayo sa umagang ito, listen, sasabihin natin, Lord, I give everything to you. I hold nothing back. Yan ang hinihintay ng Diyos sa atin. Yun ang isang konbersyon na magdudulot ng kagalingan. I thank God for all those who have been truly saved. Okay? Pinasasalamatan ko po ang Diyos sa mga tunay na naligtas. Thank God for those who came to the altar and said, sila na taon lumapit sa altar nagsabi ng ganito, I'm just not voting for Jesus. Hindi ko lang pinapayag ng aking labi si Kristo. I'm giving my heart. I'm giving everything. I hold nothing back. I want to walk a clean life. I want to have a clean hands and pure heart. Ito po ang tunay na konbersyon na magdudulot ng kagalingan sa atin. Gusto ko magkaroon ng malinis na buhay, malinis na kamay at dalisay na puso. Ipinagkakaloob ko ang aking puso. Lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Wala akong itatago para sa akin. But there's another conversion. Meron po ang sabang konversyon na inyo po masusupungan. Lalo na po ang ganitong klaseng konversyon sa Exodus chapter 10. Yung pong ating binasa kanina. Sa Exodus chapter 10, look at me please, yung ating binasa kanina. I want to talk about a kind of conversion towards hardness. Ito isang conversion patungo sa pagkakaroon ng matigas na puso. This is exemplified in the life of Pharaoh. Ating makikita po ito, pagkakaroon ng matigas na puso sa buhay po ni Paraon. Dito po sa Exodus chapter 10, si Paraon ay nagkaroon na po ng 7 reproof, 7 pagtutuwid mula sa banal na Espiritu Santo. 7 beses si Moses ang lalaki ng Diyos. Kanya nadinig ang mensahe ng Diyos ng pagtutuwid. He said, let my people go. Pabayaan mo lang lumabas ang aking bayan para sila sumabas sa akin. And here in chapter 10 in Exodus verse 3, now, this is the 8th times. Yun po sa chapter 10, verse 3. Ito na po 8 beses. Nasasabi ni Moses sa kanya, thus said the Lord God of the Hebrew. Ito sinasabi ng Diyos ng mga Hebreo, how long will thou refuse to humble thyself before me and let my people go that they may serve me? Ito sabi ni Moses, ng Diyos sa pamagitan ni Moses. Hanggang kailan mo patitigasin ang iyong puso? O hanggang kailan ka tumanggi at magpakumbaba sa harapan ko at pabayaan mong umalis ang aking bayan para ako ay kanilang paglingkuran. And the Bible says, sa ating pong binasa sa Exodus chapter 10, the Lord hardened Pharaoh's hearts
Dito sinabi ng Diyos, pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon. At tanong siguro ninyo, anong tsansa ni Paraon na lumambot ang kanyang puso kung ang Diyos mismo ang nagpatigas ng kanyang puso? Hindi ba? What chance that he had? The Lord hardened his heart. Wala po siyang tsansa, pero listen, this is not a divine decree. Hindi po isang banal na kautusan na ang ibig sabihin na si Paraon ay tinalaga na makaroon ng masang matigas na puso. Hindi po. Because if you turn to chapter 8, verse 15 ng Exodus, kaya tignan po natin sa chapter 8 ng Exodus, hindi po itinalaga na si Paraon ay makaroon ng matigas na puso. Pero sinasabi po dito na sa kapitulo 8, talatang 15, ano po sinasabi? Ngunit nagmatigas uli ang Paraon nang siya'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. So dito, yung pong pagmamatigas ng puso ni Paraon ay hindi po mula sa Diyos. Inaya na lamang ng Diyos na tumigas sa kanyang puso sapagkat yon ang kanyang pinili. Tingnan po, ngunit nagmatigas uli ang Paraon nang siya'y makahinga na naman ng maluwag. Nandiyan ba kayo? Sa tuwing po ang Paraon nito ay siya'y naliligalig dahil sa mga salot, he will say, just get me out of this. When he got out of it, he went right back to it. He went back to sin, right back to his hardness. Nung siya'y nagkaroon ng mga problema, ang mga salot ng Diyos ay dumating, sabi niya, makalampas lang ako dito, maging maluwag, sabi niya. At nung siya naging maluwag, at inalis ang mga salot, anong ginawa niya? Nagbalik na naman sa kanyang kasalanan. Nagbalik na naman sa kanyang pagmamatigas. Just get me out of this mess. That's what he wanted. Yun lang ang kanyang gusto. Sound familiar ba sa ating mga buhay? Now comes the 8th plague. Ngayon, dumating dito ang pangawalong salot. Isang klaseng salot na kinasusuklaman ng mga Ehipto. The plague of locusts. Ito na po. Ang 8th plague. Ang ikawalong salot sa pagdating dito sa Exodus chapter 10. Kaya dumating po mga balang. Alam niyo po ang locust? Alam niyo po nating locust? Mga maraguladuron. Okay. Mga balang sa Tagalog. Dumating nga mga balang, nilusob ang lupain. Gaya sinabi niyo po ni Moses. Nilusob ang kanilang mga tahanan. Nilusob ang kanilang mga tahanan hanggang ang kanilang mga tahanan at mga silid ay puno ng mga balang. Mga locusts. The locusts did come. They came in swarms. Okay? Sila po ay dumating na kulokulumpon. At sila po ay dumating mula sa silangan na iniipusan na silangan na hangin at sila ay dinala doon sa Ehipto. At sila po ay nagpasimulang lamunin lahat ng mga berde, mga bagay. Kahit po mga balat ng kahoy, ng mga punong kahoy, kanilang nilamon. Wala pong niisang mga sanggol na mga punong kahoy nang natira. There wasn't a blade of grass left in Egypt. Kahit po isang dahon na damo ang natira sa Ehipto. Ito ay nagpasok ng mga tahanan. Could you po imagine ang ating pong mga asawa, mga babae, alikabok lamang, ay hindi na natin maitsura ng kanilang mga mukha. Ano pa kaya ito? Ang lahat ng iyong sahig, pader, mga arena sa loob ng inyong tahanan, puno ng mga balang. Kinakain ang mga balat, kinakain ang mga damit, they eat everything and you hear them eat. Ano pong katakot-takot na judgment, what an awful judgment this was. The locusts who came to ruin and destroy. Many of you, listen, have had the locusts come. Marami po sa atin, ipinaintulutan natin ang mga balang na ito'y dumating sa atin. Alam niyo po, nakita ko po ang mga balang, nung karoon ng pinatubo, pagkatapos dumating mga balang sa atin, nakita ko po sa Carmenville. Sa isang tulay doon, nalaki ng mga duron, puno ang mga damo at mga punong kahoy. Alam ko po paano sila kumain. Minsan, many of you had the locusts come.
God does that. Tignan po ninyo. Ang Diyos ang gumagawa nito. Bakit po? To bring divine order. To bring His divine order, to perform His divine will, para ganapin ang kanilang banal na kalooban ng Diyos. Sometimes the Lord will allow the locusts to come. He will allow the locusts to devour. Paintulutan niya ng Diyos na dumating ang mga balang na ito. Paintulutan ng ang mga locusts na ito lamunin ang ating mga buhay. The locusts have eaten everything in your life. Kinangin ng mga balang lahat ng ito sa inyong mga buhay. How did you come to the Lord? Paano pa tayo dumating at lumapit sa Panginoon when the locusts eaten everything? Nung bang lahat ng mga balang ay kinain ang lahat ng nasa atin? When your health is dilapidated ba? O kapag ang ating bang kalusugan na ito ay unti-unti nang nawawala? Naglalaw sa ating kalakasan and you lost everything and you're down? Nawala mo ng lahat ng bagay na pwede mo sandali, nagdulot sa iyo ng kasiyahan, kaligayahan, at ikaw ay baksak? Many of you, time lot, siguro, came to the Lord that way, sa ganitong pamamaraan. But you made it with all your heart nung tayo lumapit sa Diyos. Oh God, I see what sin has done. Nakita ko, Panginoon, ang ginawa ng kasalanan sa aking buhay. Binayaran ko ang kasalanan. I repent, Lord. I give you everything. Ibinibigay ko sa iyong lahat, O Diyos. And my Bible says, sinasabi po ng ating Biblia, the Lord will restore everything. Yan po sinasabi ng aking Biblia at ng iyong Biblia. Nang Diyos ay babalik niya ang lahat ng kinain ng mga palmer worms, na mga locusts has eaten, everything the locust has eaten, He will restore. Kanyang ibabalik. Kung tayo ay dadalangin natin ang ganitong mga panalangin sa ating mga buhay. Etong isang kaligtasan na magdudulot sa atin ng kagalingan kung tayo magpapatuloy sa Kanya. Kaya, ayanin ninyo, kung ito ay pinaintulong ng Diyos na kainin ng mga balang lahat na patungkol sa inyo, mga bagay na tinatangkilik kahit na inyong kalusugan, ang mga mahal niyo sa buhay, ang mahalaga, God will restore. Amen? Ibabalik ng Diyos ang lahat ng ito in His own time kung tayo magpapatuloy sa Kanya. Kaya tayo po lahat ay manalangin.